Balak tanggalin si Marcos Jr. and ito naman ang hiling na ng mga Pilipino, pero mukhang damay si VP Sara. Mga ate at kuya, may paparating na rally. Unfortunately, yung rally nitong nakaraan, di ba, 16, 17, and 18, akala natin yun na yung people power, but na-cut short nga po ang rally ng INC, naging 2 araw na lang, maybe naka-affect doon yung paglabas ni Aimee. Kasi parang ang gusto siguro mangyari ng Iglesia ni Cristo ay, yun na yung finale, yun na yung highlight, no? Kasi para wala nang ano pa doon, makakahigit sa pasabog ni Aimee na adik yung kanyang kapatid. So, although hindi man sinabi ni Aimee Marcos na mag-resign ka na Marcos, or yung kapatid niya, Ading, yung sabi niya umuwi na tayo, ibig sabihin, iwanan mo na ang palasyo at umuwi na lang tayo sa atin or sa Ilocos, di ba? Naputol yung rally ng INC at sabi ko nga, baka yung third day, kung sakasakaling si Aimee nga yung guest speaker nung pangalawang araw, baka si VP Sara yung sa 18 ay naputol. So, baka nga siguro iharas pa yung INC, di ba? Okay, yung pangalawang araw nyo, ganito na ang nangyari. Baka yung katlong araw na rally nyo pa, may mas matindi pa kayong, baka atakihin ng gusto yung INC, di ba? So, kaya siguro hindi pinutol. Pero mga kababayan, meron pang rally na paparating. Actually, may rally kanina at tinawag nga pong rally ng mga tanga. Bakit? So, ang dami kaninang mga nagprotesta, mga kababayan, and dito papasok yung ating pinag-uusapan na, kasi may na-receive tayong info na pipiliin daw ng mga makakaliwa ang mga Duterte over Marcos. Talagang gusto na rin nilang masipa si Iwi. So, hindi lang yung mga oligarchs na nagpa-plan, di ba? Na iluklok di umano si Ramon Ang, na dininay naman ni Ramon Ang, kundi tatanggalin si Iwi, damay nga lang si VP Sara. Yung rally kanina, at may rally pang paparating sa 30, kasi yun ay Bonifacio Day, okay? Birthday ng isa sa superheroes, national heroes natin. Syempre iba yung tapang kumbaga yung tapang ni Rizal sa panulat, yung tapang ni Bonifacio sa labanan. So, ang nilalabanan ni Bonifacio nung panahon ng 'di ba ng colonial period ay ang abusadong Spanish regime in the Philippines, at nasipa naman ng mga Pilipino ang mga Kastila. Okay? At yun nga, nakalaya tayo. Hence, the araw ng kalayaan daw ng June 12, 1898. But syempre, nakatulong dyan si Bonifacio para makalaya ang Pilipinas dahil nga gusto niya kilos, hindi laway or hindi tinta ang paglaban sa mga, di ba? Kasi si Rizal no, bumabatikos through writing. Para siyang mga vlogger ngayon, ano? Whereas si Bonifacio, sumusugod talaga. Wala pang Bonifacio so far, mga ate at kuya, na nag-i-exist. Okay? Yan ang nakakalungkot. Wala pa talagang Andres Bonifacio sa panahon ngayon. Well, yung mga bumababa in EDSA, dapat sumugod na nga yan sa palasyo ng mga ahas. Kaya lang kita nyo naman yung ang bilis nilang nakapagpagawa ng di ba, ng yung razor wire na nakaharang doon na hindi mo pwedeng daanan, magkakandasugat-sugat ka, di ba? Ang bilis nila nakapagpagawa ng ganon, pero yung mga ghost projects, nasaan? Yung ibang flood control projects, walang bakal, pero yung bakal na pangharang sa mga magpuprotesta, ang bilis nilang napagpagawa at matibay pa at mas matalas pa sa barbed wire. Sugat-sugat ka talaga, hiwa-hiwa ka yung ating at pumilit kang lumusot. Yung mas ano pa mas tawag doon, mas matindi pa yung ginawa nilang mga razor wire kesa sa mga harang ng ng Muntinlupa na kulungan para hindi makatakas ang mga preso. Hindi ganoon kahigpit ang security ng Muntinlupa, ng DJMP ba yan? Munti. Pero yung harang doon sa mga gates na pwedeng daanan papuntang Malacanang ay ang higpit, ang bongga, nakapagpagawa, bagong-bago. Ginastosan ng bongga, di ba? Anyway, ngayong 30, magrarally ang mga Pilipino, pero sino tong mga to? Bawal nga raw ang mga DDS. Bawal din daw ang mga Marcos supporters. Kasi rally for daw yun for rally against corruption, itong 30. Pero meron silang rally kanina, mga ating. Okay?
mga estudyante itong mga to. Basahin ko lang yung news ha. Students rally in Mendiola. O malapit-lapit na eh. Dapat sumugod na itong mga estudyante, no? Kung talagang sincere sila sa laban. Nasa Mendiola na pala eh. Konting tumbling ng palasyo na. Hundreds of students from different universities took to the streets of Mendiola today, November 21st, to protest not only the alleged irregularities in recent flood control projects, but also the broader issue of systemic corruption in government. So ito ang dahilan ng mga pagtitipon, di ba? Itong corruption, itong mga pagnanakaw ng pera ng bayan. Excuse me, mga estudyante itong nagtipon-tipon. Organizers stress that corruption, whether in infrastructure, public funds, or governance, continues to harm communities and undermine trust. Maganda yung kanilang dahilan sa pagtitipon-tipon. Mga estudyante to, sabi nga po ni sino ba to? Ni Governor Chavit Singson, former Governor Chavit, dapat ang mga estudyante rin ang kumilos para mapababa ang mga magnanakaw. Ang ganda kaya nung suggestion, maraming kumontra dun, di ba? Pero ang ganda nung suggestion ni Chavit Singson. Ang mga bata, since future nila ang maapektuhan sa corruption na ito, ano ang aabutin nilang Pilipinas pagkatapos nilang mag-aral, di ba? Pakalunod na nga talaga sa baha ang buong Pilipinas, lunod na rin sa corruption, lunod na nga ngayon. So ang gagawin daw ng mga bata, huwag nang pumasok ng school. Huwag nang sumama sa mga rally, right? Huwag nang bumaba sa mga sa kakalsadahan kasi baka mapahamak pa sila. Kumbaga, tumigil lang sila ng pag-aaral, dapat magkaisa ang lahat ng mga estudyante at universidad. Tigil ang pag-aaral ng mga bata, total sisirain din lang naman ang kinabukasan nila, pues, hindi kami mag-aaral. Magsisipag kami mag-aaral, masisira ng kinabukasan namin, hindi na kami mag-aaral. Kung gusto nyong bumalik kami sa paaralan, sa eskwelahan, bumaba kayong lahat. 'Di ba? Ipahuli ang mga kurakot, ganyan. Mag-step down ang lahat ng magnanakaw. Maganda yung panawagan na yun. Manginginig ang Marcos admin. Ay, mga bata, walang pumapasok. Inay, paano gagawin natin? Hindi mapilit ang mga batang pumasok. Kaya lang mga atit kuya, kung hindi dito sasali ang mga teachers, mga administration, di ba, administrators ng mga schools, mga may-ari ng mga eskwelahan, walang mangyayari. Hindi lang din pwedeng ipaubaya sa mga bata, right, ang protesta. Kasi sila, hilaw pang isip ng mga yan eh. Hindi pa talaga emotionally, right, mentally mature ang mga bata. So, kailangan din ng guidance ng magulang, kailangan din ng guidance ng teacher. Parang dapat lahat nagpa-participate kung gusto nating matapos itong manlulokong administrasyon, no? Tapos, ang mga bata na nag-rally kanina, mga estudyante, ay mukhang recruited ng makakaliwa. Kapag may mga chance sila na di ba, yung di ba sumisigaw sila ng yung may chance sila na pakinggan nga natin yung mga sigaw-sigaw nila. Hindi, may iba pa silang chant. So, ang Lasal, mga kababayan, Lasal Taft, Southgate ng Lasal, isa sa nag-participate, DLSU, ang taas kaya ng tingin ko sa Lasal, mga atat kuya. Jim, kung makapasok ng Lasal, yan yung parang, nung gusto ko magbalik in college, gusto ko Lasal, kaya lang hindi ko afford. Sa lugar kasi namin, kapag Lasalista ka, edi parang richy-richy, tapos social. Tapos ang Lasal, parang ang daming makakaliwa. UP, pati UP pala. UP NCR College students walk out again in anti-corruption crusade. Nag-walk out sa eskwela ng mga estudyante kanina. Ano raw? Students across Metro Manila and various UP campuses. So marami palang mga UP campuses ang sumali.
Okay? Pati Atenista nag-walk out din. Ang sabi ni Doc Lorraine Badoy, ito daw ay mga tanga. May gadla sa lista tapos tanga? Bakit? Pakinggan nga ulit natin yung kanilang mga chant-chant dyan. Ano raw? Marcos Duterte alisin. Ano ba yun? Kasi lagi ganyan, Maki, baka, mga gano'n. Ito na ang mga tanga, pinag-college mo't lahat, tapos sa CPP lang pala ang bagsak, kaya ayan tanga. Oo nga, pinag-aral sa kolehiyo, ginagastosan ng gobyerno, kung UP yan, ginagastosan ng mga Pilipino dahil taxes natin yan, pero magrarally lang. Buti sana kung ang gusto nilang bumaba ay si Marcos Jr. lang, kasama si VP Sara. Marcos Duterte resign, hindi lang Marcos Duterte. Bakit? Pupukpukin pa rin nila si VP Sara doon sa 125 million na confidential funds. Na ang sabi nga ng COA, wala. Mataas na ang binigay na review. Ibig sabihin, walang korupsyong nangyari. Dinadami pa rin si VP Sara. Ay, tama nga. Tapos yung rally sa November 30, bawal daw ang mga DDS. Rally ng mga makakaliwa yung sa November 30. Now, what does it mean, mga kababayan? Ibig sabihin, mukhang may nagbabudget na sa mga makakaliwa. Tahimik tong mga to, di ba, nung first 3 years ng iwi. Pero ngayong magti 3.5 years na, lumalabas na sila sa kalsada. Lumalabas na nga rin si di ba, si yung Baba Reyes, yung mga hanap buhay yata ay mag-rally. Marcos Jr. may gumagastos na ngayon sa mga makakaliwa para sila'y bumaba. Mukhang lumakas din ang NPA dahil may mga estudyante ng sumasama sa kanilang mga rally. Kung UP ka, ang perception sa iyo ng tao, matalino. Pero radical nga raw ang mga yan, right? They don't go with the flow. Iba ang mentalidad. So, kung mentalidad mo na may makakaliwa, hindi ka matalino. No. Tapos kung lasalista ka naman, pero ano ba yan? Parang naging kachipan. Right? Mga lasalista, sumisigaw na rin ng anti-Duterte. Ano sabi? Marcos Duterte, walang pinag-iba. Parehong tuta. Adiktador, pasista. Lasalista really? O, di natawag kayo ni Doc Lorraine na tanga. Mga tanga. Kasi nga mga hilaw pa ang mga isip, pero mukhang right? Alam nyo, kasiraan talaga ang administrasyon ni Marcos Jr. sa Pilipinas. Pinahina na nga ng Duterte administration ang teroristang NPA. Ayan, marami na namang na-recruit na mga bata. Ito yung resulta, mga kababayan, na tinanggalan nila ng confidential funds si VP Sara nung siya ay DepEd Secretary. Hindi naman daw siya ang nagde-decide kung paano gagastusin ang pera ng DepEd. Kinuha daw ni Tambaloslos at saka ni Romualdez yung budget sa pagpapatayo ng mga classrooms. Tinanggalan pa siya ng confidential funds. Na sa tingin natin, nagagamit ang confidential funds for reward system. Halimbawa sa mga eskwelahan, may nakaalat ang Department of Education na pang-reward sa mga magchuchuchu, kung sino sa mga teachers, sino sa mga faculty members, at sino sa mga estudyante ang makakaliwa. Sino ang mga involved sa recruitment, kailangan walang mare-recruit mga bata. Yung iba naman silaw sa pera. Or kung talagang concerned ka, dead ka sa reward system, right? Kung may ganung
program ang DepEd sa pamumuno ni VP Sara, hindi lang sa panahon ni Tatay Digong, na dapat ang mga recruiter sa school na nakakasira sa future ng mga estudyante ay isuplong, deadma ka na sa reward eh. Basta alam lang 'di ba ng mga estudyante, even ng matitinong teachers na ay may ginagawa ang DepEd para maging peaceful yung class, yung school. Tara i-ano natin, deadma na sa reward. Kung meron di thank you, kung wala okay lang. At least may ginagawa ang DepEd. Ay tinanggalan ng confidential funds si VP Sara. Tas ginawa nila ng paraan na bumaba si VP Sara as DepEd Secretary. O ayan, ang lakas na naman ng NPA. Ang madaling lasunin ng isip, hindi yung mga mature na members ng population, kundi ang mga bata. Lalo yung mga teenagers, right? High school and college, yung mga matindi ang ang thirst for love and belongingness. 'Di ba? Yung gusto nilang yan yung mga edad na gusto nila may say na rin sila sa lipunan, highly opinionated na rin, right? Curious, nag-o-observe. Yan yung madaling silawin sa material na bagay, madaling yayain sa mga inuman. Mga kababayan, meron nga kaming kakilala before na ang sabi niya, ang bahay nila ay laging pinupuntahan ng mga classmates ng kapatid niya. Ang kapatid niya nag-aaral sa isang state university and lagi daw pumupunta yung mga classmates. So, may mga inuman, ganyan, may mga bonding moment, eme-eme na nagpa-practice ng mga intermission numbers sa school or sayaw or gagawa ng projects. Pero pagdating daw sa bahay nila, naririnig niya nag-uusap daw about toppling the government or something. Or maybe mamundok. Aware daw sila ng mga makaliwa. Kaya lang ay hindi naman daw magugulo. Mga matatalino nga kasi. Pero yung kapatid daw nila, unti-unti nang nare-recruit. Tapos dyan sa mga gathering, mga overnight, pajama party, baka may mga jugjugan na dyan, right? Kung sagana sa jugjugan, may datong, tapos may pa-gadgets, ay makaka-recruit talaga. May mga estudyante po, mga ate at kuya, na hindi nila tinatapos yung program nila in college. Halimbawa, pag magpo-4th year na sila, hindi nila tatapusin. Para hindi sila makagraduate sa school na yun. Pabalik ulit sila, mag-enroll sila ng panibagong kurso kasi yun ang talagang pakay nila, ang manatiling estudyante sa eskwelahan at makapang-recruit doon. Kasi naman ngayon, welcome na rin, di ba? And marami naman ang mga mature ng estudyante. Meron nga kaming schoolmate, mga kababayan, na lolo na nakatungkod na, nag-aaral. Tuwan-tuwa nga kami, kasabi namin, pag nag-aaral itong matanda, kasi daw lahat ng mga anak niya na pag-aral na niya, nasa abroad na yung iba, siya naman daw ay, di ba, hindi nga nakapagtapos, pinag-aral siya ng mga anak. Lolo, pero estudyante. So kahit na matrona na yung dating ng recruiter na NPA, ang gusto ko pa mag-aral yung pala nang re-recruit ang yawa. Na supposedly matatapos na during PRRD at even nung si VP Sara ay naging secretary ng DepEd, ay ginawa ng paraan. Pipirma ka ng budget o i-impeach ka? Ay, hindi pumirma si VP Sara. Pipirma ako sa budget ng DepEd, papayag ako na ganyan ng budget, pero hindi ako may control ng budget, kundi si Tambalos-Los at saka si Zaldico, hindi na. Magre-resign na lang ako as DepEd. Nag-iisang sekretary ni Ngiwi na nagtatrabaho, bumaba, nilet go ni VP Sara. Kasi nga, what's the use, right? Parang lang siya dun. Parang tau-tauhan. Ikaw nga ang DepEd secretary, hindi ikaw ang nasusunod sa DepEd. Gago talaga. Unfortunately, itong mga napariwara na yung mga bata, mukhang sa panibagong DepEd secretary, wala tayong, si Angara to, di ba? Wala tayong nababalitaan kay Angara. Ba't ganito, Angara? Ang daming mga estudyanteng NPA. Nagtatrabaho ka ba? Nagtatrabaho ba at all ang Marcos administration? At bakit gustong patalsikin pareho? Right? Si VP Sara at si Marcos Jr. ng mga makakaliwang ito. Kakampi ba talaga ng mga Duterte ang makakaliwa? Mas mukha pang ang kakampi ng makakaliwa si Marcos Jr.
And even si Tambaloslos, dahil sila nga yung, di ba, mga kamatayan black yung nagpa-impeach kay VP Sara. Saan papunta ang Pilipinas mga kababayan? Paki-comment sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.